For today's mini vlog ay pupunta nga kami ngayon ni Jelix Mapagmahal sa bayan. Sinamahan ko na nga siya magpagupit dahil nga meron din akong bibilhin sa palengke. Sabay kung hindi ko pa nga sinabi na magpagupit ay hindi niya pa nga pagugupitan yung malapugid niyang buhok. Pagkalabas nga namin dito sa kalsada ay nakasakay na nga rin agad kami sa tricycle. Buti na nga lang at hindi maulan ang araw na to dahil nga tamad na tamad talaga akong kumilos kapag naulan. Fast forward, nandito na nga kami ngayon sa palengke at bumaba na nga rin kami agad sa tricycle. Uunahin na nga muna namin puntahan yung barbershop na pagpapagupitan niya dahil nga baka hindi namin maabutan dahil nga may cut-off yun. Pagkadating nga namin dito sa barbershop na pagugupitan niya ay dagsaan na nga ang mga tao. Napakahaba na nga ng pila at may mga tao na rin sa loob. Dagsaan na nga mga kabataan ngayon dahil nga may pasok na bukas. Pumila na nga rin kami kaagad at buti na nga lang ay nakaabot kami sa cut-off nila. Pumila nga lang kami ng ilang minuto at kami naman ang pumasok dito sa loob. Every time nga na magpapagupit to si Jelix Mapagmahal ay hirap na hirap nga kami kung anong style ang ipapagupit niya. Kaya naman bago kami pumunta dito sa barbershop ay kailangan nakapag-search na kami ng anong gupit ang ipapagupit niya para nga maipakita dito sa manggugupit. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay natapos na nga rin siyang agad gupitan at sa wakas maaliwalas na nga uli ang mukha ni Jelix Mapagmahal. Pagkatayo niya nga dun sa may upuan ay sabi ko humingi nga siya ng tissue dahil nga napakadaming buhok dun sa gilid ng tenga niya at pati batok niya. Sabi ko nga sa kanya pagkatapos niyang gupitan ay humarap siya dito sa camera dahil nga moment niya to. Nagbayad na nga rin kami agad dito sa barbershop at lumabas na nga rin kaagad kami. Dumiretso nga kami sa palengke dahil nga may bibilihin ako doon. Pagkadating nga namin dito sa palengke ay napakadami na ng tao. Bibili nga ako ng mga iba pang kulang na gamit ng anak ko dahil nga nag-chat ang mga teacher nila na meron pang mga ibang kailangan sa school. Hindi naman ganun kadami yung bibilhin namin dahil nga nabili ko na sila ng gamit sa online. Lumabas nga kami sa palengke dahil nga dagsaan na yung mga tao doon. Hindi na nga ako makapamili ng ayos kaya naman lumabas kami at pumunta kami dito sa isang store. Buti na nga lang ay naabutan pa namin bukas dahil nga anong oras na rin ito. Pagkadating nga namin dito ay may mga nabili din pero hindi ganun kadami. Pagkatapos nga ng isang customer na nasa harapan ko ay sumingit na nga agad ako. Sinabi ko na nga yung mga bibilhin ko kay ate. Meron nga akong katabi dito na nanay na ngayon palang bibilhan yung anak niya ng uniform. Talaga namang rush hour na dahil nga kinabukasan ay pasukan na uli. Meron kasing ibang magulang na wala pang pera kaya naman ngayon lang sila nagbibilihan at meron namang ibang magulang na may pera naman kaya naman maaga silang nagsibilihan. At meron ding ibang magulang na walang time bumili ng school supply. Kaya naman dagsaan ng tao ngayon dahil nga pasukan na kinabukasan. Habang iniisa-isa ko kay nanay yung mga bibilhin ko ay napakadami na nga uli nagdatingan na tao. Kaya naman naglalakas na kami ng boses para magkaintindihan kami. Nakakapanibago talaga yung mga presyo ngayon ng school supply dahil nga katumbas na siya ng pamasahe sa jeep at tricycle. Naaalala ko tuloy na nag-aaral ako ng elementary, ang binibili ko pang notebook ay yung may spring para nga mura. Tapos bibili na nga lang kami ng yarn at kami na nga lang yung magtatahi sa bahay. Dahil nga kapag bumili kami ng tahina ay mapapamahal nga kami, hindi nga pasok sa budget namin. Grabe na nga yung mga bilihin ngayon, talaga maikukumpara mo sa dati. Kaya naman napakabigat sa bulsa kapag marami kang estudyanteng pinag-aaral. Noong mga panahong nag-aaral pa nga kami noon, kapag may natira kaming notebook na walang sulat ay iniipon nga namin yon. Tapos pagsasama-samahin namin yon para makabuo kami ng notebook. Ganun yung estilo namin para makatipid kami. Ganun din yung sinasabi sa amin ni mama. Ngayon kasi iba na, sinosurrender na kasi sa teacher yung mga notebook na ginamit sa buong taon ng klase nyo. Tapos bibihira na rin yung gumagawa ng ganun, yung iniipon yung mga papel na walang sulat. Kaya naman shout out sa mga naranasan yung mga ganung bagay. Pagkatapos yung maipon lahat ng gamit na binili namin ay pinalastik na nga agad to ni ate. Binayaran na nga rin namin kaagad at umalis na nga rin kami. Bumalik nga kami sa palengke para bumili ng bigas at kung nagulat nga kayo sa presyo ng mga school supplies ay mas magugulat nga kayo sa presyo ng bigas. Yung dating 39 to 40 pesos na binibili namin bigas ay pumapatak na nga ngayon ng 53 to 54 pesos. Wala ka na nga makikita dito na mura na bigas na pumapatak ng 50 pababa. Kaya naman mapapakamat ka na lang sa ulo mo dahil nga napakamahal na mga bilihin ngayon. No choice naman dahil wala kaming kakainin kapag hindi kami bumili. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlogs. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Bye!